Bago sa saksi, sumuko sa mga otoridad ang 7 Indonesian na nagtatrabaho umano sa Pogo. Aminado po silang nasangkot sa scamming at nakaranas din umano ng pagbabanta. Saksi, si Salima Refran, exclusive. Sumuko na lang imbis na mahuli. Ito na ang ginawa ng 7 Indonesian Pogo workers na pumunta sa opisina ng PAOK sa Pasay City. Bukod sa pasuna ang kanilang visa at wala ng mga pera, pagod na raw silang magtago sa mga otoridad. Honestly, because the rules of the new president of Philippines, President Bongbong Marcos, about Pogo, Pogo. After that, they don't want to work in Pogo because they know that's illegal, right? So they want to go back in Indonesia. Nagpalipat-lipat raw sila ng pinagtatrabahuhan at nasangkot sa scamming. Pasay, Parañaque, Makati. The longest? 2 years. And then yes. the shortest? 2 months. 2 months? Yeah. Illegal Pogo already. 2 months. December, no more Pogo. Yeah. Yeah, maybe because they don't know about the recruitment. Before there are online betting and they move the other company and they don't know they do the scam like that. Hindi man daw sila sinasaktan, nakaranas naman daw sila ng verbal abuse, mga pagbabanta at malalaking salary deductions. If you don't get right target or something, they will say you like stupid, or if you don't can do this job, like better you die like that or something like that. So something they like, I will electric you, but they only say that, yeah. No physical abuse. Sa ilalim sa profiling, biometrics at processing ng Bureau of Immigration ng mga dayuhan. Nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa Indonesian Embassy para sa pagpapauwi sa kanila. Nagagawa naman ng paraan yan, kasi meron tayong embassy na kinakausap na minsan sila sumasagot pagdating sa mga plane tickets. At dito sa opisina rin namin at even yung government natin are all willing to support pagdating dun sa kanilang safe na pagbabalik dun sa kanilang mga bansa. Umabot na sa 30 ang bilang ng mga sumukong dayuhan sa PAOK. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, nag-inyong saksi. May nakaambang bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng tapyas sa presyo ng diesel. Batayan sa 4 na araw na trading. Sa gasolina naman, maaaring may bawas presyo na hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Ganyan din po projection para sa presyo ng kerosene. At kabilang sa dahilan ng rollback ang pagdami ng stockpile ng crudo ng Amerika at plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na magtaas ng output sa Abril. May epekto rin daw ang taripa ng Amerika sa mga produkto mula Canada, China at Mexico. Sa unang pagkakataon mula na ma-confine dahil sa double pneumonia, naglabas po ng audio message si Pope Francis para sa mga nagdarasal para sa kanyang paggaling. Ating saksihan. Bago ang pagdarasal ng Rosaryo sa St. Peter's Square sa Vatican, isang espesyal na mensahe ang ipinarating sa mga naroon at mga nagdarasal para kay Pope Francis sa iba pang bahagi ng mundo. Pre-recorded ang mensahe mula mismo sa Santo Papa na nasa wikang Espanyol, ang pangunahing wika sa pinagmulan niyang bansa na Argentina. Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Ito ang unang audio message ni Pope Francis mula sa Gemelli Hospital sa Roma, kung saan 3 linggo na siyang nakakonfine dahil sa double pneumonia. Noong Lunes, kinailangan niyang sumailalim sa non-invasive mechanical ventilation dahil sa 2 episode ng acute respiratory insufficiency. Nakaranas din siya ng bronchospasm, nakahalintulad ng asthma attack.
Sa pinakabagong update mula sa Vatican, stable ang lagay ng 88 years old na Santo Papa at wala nang naranasang episode ng respiratory crisis. Tuwing gabi, kailangan niya magsuot ng ventilation mask na tumutulong sa kanyang paghinga. Patuloy rin ang kanyang physical therapy para makatulong sa kanyang paggalaw. Kahapon, nakapagtrabaho pangaraw ang Santo Papa at nakapag-anunsyo ang Vatican ng pagkakatalaga ng 2 obispo. Sa ulat ng Agence France Presse, bagamat hindi siya personal na nakasama sa pagunita ng Ash Wednesday sa Vatican, kasama raw siya sa blessing sa kanyang private suite sa Gemelli. Kinumpirma rin ng Vatican na isang senior cardinal ang hahalili kay Pope Francis para sa unang linggo ng Kwaresma. Ito na ang pinakamahabang pagka-confine ni Pope Francis mula na maging Santo Papa siya noong 2013. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Handa ang Pilipinas na gumawa ng hakbang sakaling magtatag ng Air Defense Identification Zone ang China sa West Philippine Sea. Ayon po yan sa Department of National Defense. Saksi si Chino Gaston. Nitong Pebrero lang nang tinabihan ng isang Chinese military helicopter ang eroplano ng BFAR sa airspace ng Bajo de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Habang noong Agosto, nagpakawala ng flares ang mga Chinese fighter jets laban sa aircraft ng Philippine Air Force sa parehong lugar. Ilang pagkakataon yan nang tila pagpapatupad ng China ng kontrol sa himpapawid sa West Philippine Sea. Paano pa kung magtatag ang China sa West Philippine Sea ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o lugar kung saan i-require ang lahat ng dadaang aircraft na magpakilala, magsabi ng lokasyon at magpakontrol. Ginawa na yan ng China sa mga bahagi ng East China Sea na sakop ng Exclusive Economic Zones ng Japan at South Korea. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., illegal yan kung sakali. Kaya magpapatupad ng countermeasures ang Pilipinas at ibang mga kaalyadong bansa para kontrahin ito. Kung matuloy naman, may mga pansalag umano ang Pilipinas na hindi muna idinetalye ng National Maritime Council. Bukod pa yan sa kakayahan ng Philippine Air Force na ma-detect lahat ng eroplano sa West Philippine Sea, pwede ring magpadala ng Air Force jets doon para i-radio challenge at imbestigahan ng mga ito. That our radars are capable of detecting air and maritime movement that extends over our exclusive economic zone. Okay. It's capable also of doing the necessary, the Air Force in general is capable of doing the necessary challenges. Ayon sa isang security expert, matagal nang inaasahan ang pagtatag ng China ng ADIZ sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. It's a zone that a country would declare. It's primarily a strategic diplomatic move wherein any aircraft entering that zone has to identify itself to that country. Well, you need a lot of facilities, you need a lot of radar and monitoring system so you can monitor your airspace. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Ngayong may banta muli ng heat stroke dahil sa sobrang init, may payo ang mga doktor na simpleng test para malaman kung dehydrated ang isang tao. Yan po ang tinatawag na pinch test. Saksi si Jamie Santos. Bahagyang bumaba ang heat index dahil sa naranasang shear line sa bandang Cagayan Valley ayon sa Pag-asa. Sa eastern part naman daw, nariyan pa rin ang northeast monsoon. Pero ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang nakakapasong init sa mga susunod na linggo. Asahan pa rin po natin na tataas pa rin po ito bahagya hanggang sa tumaas ng hanggang sa danger category po. By siguro mga third week na naman ng March up to April and May na po. Tataas pa rin po yung heat index po natin. Hindi raw inaalis ang posibilidad na pagdating ng Mayo, may mga lugar sa bansa na makakaranas ng extreme danger level. So, ang heat stroke po, nagsisimula po yan sa heat exhaustion. So, ibig sabihin po doon, ang mga senyales po na nagkakaroon na po tayo ng heat exhaustion, pagkakaroon ng parang nahihilo po tayo, pangihina, mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagbilis ng tibok ng puso, at kadalasan po nagtumutuloy po sa pagkukonvulsyon at pagkawala ng malay. So ito po ay emergency.
na kondisyon. Kung may nagpapakita na raw ng ganitong sintomas, Una-una po, kapag ka po nasa initan yung pasyente, ilagay po natin sa malilim na lugar. Pwede po nating paypayan po siya o itapat sa electric fan. Kung kaya pa pong uminom, pwede po nating painumin ng cool water, no? Tapos po, pwede rin po nating luwagan yung kanyang mga damit, no? Para po makahinga po siya ng maayos. Bukod pa po doon, pwede natin lagyan siya ng mga ice pack sa kanyang mga singit-singit sa kinikilid, no? Para po mapababa po natin ang kanyang temperatura. Pagka po medyo na-stabilize po natin, tandaan po natin, emergency po ito, kailangan po natin madala pa rin sa ospital ng pasyente. pwede rin daw gawin ang pinch test para malaman kung ikaw o ang isang tao ay dehydrated na. Pinch test po na tinasabi po ninyo, yun po ay senyales na nakukulang na po ng tubig yung ating pong pasyente. Pag mabagal na pong bumalik sa original yung kanyang balat, ibig sabihin po nun, kulang na po siya ng tubig sa katawan. Para makaiwas sa heat stroke at heat exhaustion, payo ng mga doktor, limitahan ang paglabas sa initan, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Uminom ng maraming tubig. Umiwas daw sa mga inumin na nakaka-dehydrate tulad ng alak, soft drinks at kape. Proteksyonan ng sarili kung di maiiwasang lumabas. Gumamit ng payong at magsombrero. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Lalaki, arestado sa Pasay dahil sa pagbibenta o umano ng illegal text blaster para mang-scam. Batay sa investigasyon, nasa 600,000 pesos ang halaga ng aparato na inilalako niya online. Ang equipment na ito, kaya magpadala ng maramihang text message sa loob ng radius na 500 meters. Nadiskubre rin ng pulisya na dating security guard sa isang nagsarang Pogo ang suspect at nabili niya ang text blaster sa dating amo ng Pogo operator. Hindi siya marunong mag-operate ng text blaster, pero alam niya raw na ginagamit ito bilang pang-scam. Haharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Data Privacy Act at Republic Act 3846 o an act providing for the regulation of radio stations and radio communications in the Philippines. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Solicitor General, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sa 89 na pahinang komento ng OSG, hiniling itong ibasura ang petisyon dahil sa fatal procedural defects at kawalan ng merito. Wala raw nilabag ang General Appropriations Act sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth dahil hindi naman obligadong bigyan ng PhilHealth ng subsidy kada fiscal year. Kaugnay sa mga sinasabing blanco sa Bicameral Conference Committee report, sabi ng SOGEN, kumpleto ang enrolled bill na siyang inaprubahan ng dalawang kapulugan ng Kongreso. Kinakatawan ng OSG ang Kamara at Senado. Gayon din si Executive Secretary Lucas Bersamin na mga responded sa petisyon. Nakatakdang talakay ng petisyon sa Korte Suprema sa Abril. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Danasyon, ang inyong saksi. Anim na araw na lang, eleksyon 2025 na. Mga karapatan ng iba't ibang sektor at mga isyong malapit sa sikmura ang tinalakay ng mga kandidato sa pagkasenador. Ating saksihan. Nag-ikot sa Northern Mindanao si Luke Espiritu kung saan dumalo siya sa forum kaugnay sa liquefied natural gas energy kasama si Leody de Guzman. Si Senador Bongo nagpaalala sa local leaders na unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa Camarines Sur, ibinida ni Ping Lacson ang mga nagawa noong siya'y senador. Si Senador Lito Lapid ide-develop daw ang turismo tulad ng ecotourism. Libreng libing sa mahihirap ang sinusulong ni Senador Amy Marcos. Inilatag ni Manny Pacquiao ang plano sa edukasyon at libreng pabahay. Pinuri ni Tito Soto ang papel ng kababaihan sa paghubog sa bansa. Si Senador Francis Tolentino idiniin ang kahalagahan ng railway system sa Bicol. Si Congressman Erwin Tulfo layon daw tugunan ang problema ng baha sa Bicol. Trabaho para sa lahat ang sinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Si Benher Abalos gusto raw ipaalis ang EVAT sa kuryente. Edukasyon at healthcare daw ang tututukan ni Makati Mayor Abby Binay. Presyo ng mga bilihin ang tinalakay ni Senador Ramon Bong Revilla.
Pagiging responsable sa kalusugan ang tinalakay ni Senador Pia Cayetano. Sa Iloilo, pagpapababa sa presyo ng bilihin ang tinalakay ni Kiko Pangilinan. Reforma sa edukasyon ay sinusulong ni Bam Aquino. Ipaglalaban ni Ariel Querubin ang karapatan ng taong bayan. Tapat na paglilingkod ang binigyan diin ni Bonifacio Bosita. Kabilang ang kapayapaan at katahimikan sa advokasya ni Philip Salvador. Libreng therapy para sa special needs children ang gusto ni Angelo de Alban. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Dumayo sa Pangasinan at Batangas ang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series para ituro ang responsableng paggamit ng social media at ang kapangyarihan ng boto. Saksi, si Von Aquino. Maagang pinilahan ng mga estudyante ng Universidad de Dagupan at iba pang paaralan sa North at Central Luzon ang GMA Masterclass Election 2025 Series. Bigati na mga nagturo sa mga kabataan, kabilang si GMA News Online Editor-at-Large at documentarist Howie Severino at GMA Integrated News Reporter Joseph Morong. Idiniin dito na kaagapay ang media bilang tagabantay at taga-usisa, lalo ngayong eleksyon. Pero dahil nasa mga botante ang pagdedesisyon, dapat magamit nila ng tama ang impormasyong nakukuha. You have the freedom of speech, you have freedom of assembly. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology. Those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Kaya minulat sa mga dumalo ang halaga ng digital media at kung paano maging responsable online. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng impormasyon na akala mo tama pero sa totoo lang mali. Kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya. Bagay na mahalaga dahil online na kumukuha ng impormasyon ang marami. Ang newsroom natin is no longer defined by television screens, but by the dynamic digital ecosystem. Nagbigay inspirasyon din sa pagtitipon ng beauty queen na si Bea Gomez at ang sportscaster at analyst na si Martin Coach Hammer Antonio. Ang ating responsibilities ay hindi lamang limited sa ating personal na buhay. We also have a shared responsibility towards our community. The things that you would pick will determine not only your future but our future as a team. It is our responsibility to ensure that our voices resonate with clarity, truth, and integrity. Nagtanghal din sa aktibidad si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Maging sa De La Salle pa sa Batangas, itinuro ang pagtukoy sa tama at maling impormasyon online at kung paano ito lalabanan. Para pukawin pang lalo ang mga nakikinig, idiniin ang epekto ng pagboto sa maling lider sa estado ng marami tulad ng kahirapan. Kapag sawa na kayong maging mahirap, baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto mo? We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo Series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Palaban sa serye, pati in real life, ang bagong henerasyon ng mga sangre na sina Bianca Umali at Kelvin Miranda. Hindi alintana kahit magtamo sila ng mga daplis at tamaan ng sipa habang ine-ensayo ang kanilang fight scenes para sa Encantadia Chronicles Sangre. Itinuturing na lang daw nila ito bilang Scars of Victory. Matapos ng training, may inihandang sorpresa naman ng team para sa birthday girl na si Bianca. Kamusta kaya ang naging birthday celebration niya?
It felt good that I was able to celebrate my birthday kasi hindi ko naman po talaga ginagawa yun. It was an event that made me remember that there are people who loves me and I know the people who I love. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.